Kumpirmado! Si Luistro nga ba talaga mga kadonatics ang nasuspende? Alam naman natin kung anong nangyari sa kanyang asawa na itinago niya. At oo nga, naglabas yung Supreme Court na ng order talaga mga kadonatics kung saan 3 years suspension sa lawyer na hindi nila pinangalanan mga kadonatics. Okay? Sa pag-a-advise sa kanyang kliyente na, magtago ka muna. At ito talaga yung ginawa ni Luistro. Siya ba talaga mga kadonatics? Panoorin lang natin itong short na video. Okay? Ito. Ayan, nasa likod natin. Lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. Irbil Luistro, ikaw ba ito? Tinago ko po asawa. Ayun. Wanted siya. Wanted Diba? siya. Kasi lawyer ako eh. Tinago ko yung asawa ko, so wanted siya. So, mga kadonatics, by this video alone, masasabi natin na ay talagang connected talaga. Lahat ng sinabi ng Supreme Court ay nangyari, ginawa ni Luistro. So, let's find out. Hindi ng Korte Suprema ang isang abogado sa loob ng 3 taon matapos mapatunayang nagbigay ito ng payo sa kanyang kliyente na magtago upang makaiwas sa pag-aresto. Kasunod ng paglabas ng desisyon, ilang netizens ang nag-ugnay nito sa naging pahayag ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro na naunang umamin sa isang panayam na tinulungan niyang magtago ang kanyang asawa matapos itong kasuhan ng panggagahasa. Karamihan nga sa mga social media users ang nagsabi na hindi malayong mangyari na maharap din si Luistro sa isang reklamong administratibo kung may maghahain ng kaukulang kaso. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala pang desisyon ang Korte Suprema o anumang opisyal na hatol na nagsasabing may pananagutang administratibo si Luistro. Kaugnay ng kanyang mga naging pahayag, ang anumang posibleng aksyon laban sa kanya ay nakasalalay pa rin sa paghahain ng formal na reklamo at sa magiging resulta ng kaukulang proseso sa ilalim ng batas. So mga kadonatics, ito lang kung hindi talaga si Luistro ang sinasabi dito, okay, ang pinapatungkol ng Supreme Court, kasi nabasa ko yung post ng Supreme Court, which ang ginamit nila na gender or pronoun, mga kadonatics, is his. Maybe to conceal the identity, mga kadonatics. We don't know. His ang gamit nila. So kung kay Luistro to, ay mali, di ba? Pero, mga kadonatics, kung may ginawa talaga ang Supreme Court na pag-suspende sa isang lawyer dahil sa pag-advise na magtago, dapat hindi sila double standard, mga kadonatics, kasi mismo na si Luistro umamin na tinago niya yung kliyente niya. Dapat pasok na pasok talaga sa banga itong si Luistro kung, quote and quote, hindi si Luistro ang pinapatungkol dito. What do you think, mga kadonatics? Comment down below at babasahin natin yan. Maybe not now, mga kadonatics, na mapanagot itong si Luistro, but time will come, maybe sa time ni Inday Sara Duterte ay talagang tatalakayin na naman tong kaso. Inamin niya mismo yan yung masama. May video talaga na siya na mismo nagsabi, wanted yung asawa ko kasi tinago ko. Di ba, mga kadonatics? Not now. Okay, but if talagang si Luistro to, then praise be to the Almighty God, no? Kasi at least, mga kadonatics, nabawasan yung salot sa lipunan. At ito, former Justice, Supreme Court Justice, mga kadonatics, Azcuna. Nako, ang ganda ng sinabi niya dito patungkol kay Inday Sara Duterte at sa confidential fund. Panoorin natin ito, mga kadonatics. Ito, mga sa akin, Justice, no? Lumalabas po ngayon sa social media dun sa mga sinasabi ng mga, I don't know, supporters or mga nanonood po. Ang sinasabi nila is, bakit
kinokontra yung paggastos ng OVP doon sa confidential funds na ginamit for medicine or pagbili ng mga gamit, kahit na malino na sinasabi ni COA Auditor Wamil na hindi ito kasama doon sa menu ng pwede mong paggagamitan ng confidential funds. Ang nagiging script po na nababasa ko is bakit natin binibigyan ng masamang kulay yung ginagawang pagtulong ng OVP. Can you give us more explanation on this po? Mga kadonatics, wait lang, bago natin pakinggan yung explanation ni Justice Ascuna. Etong DZMM, alam naman natin kung grabe ang faithfulness nila, mga kadonatics, ang loyalty nila towards the administration. So bias na bias talaga sila sa administrasyon at prejudice sila patungkol sa mga Duterte. At dito ay talagang sinasabi ng babaeng ito na sabi ng COA, hindi pwede na ipamimigay or gamitin yung confidential fund sa pagbili ng mga gamot. Okay, pinaliwanag niya dito, mga kadonatics, sabi daw ng COA. Pero, sinubaybayan ko yung impeachment hearing, wala akong narinig. Ngayon, eto ang saad ni Justice Ascuna, mga kadonatics. Talagang sampal ito sa babaeng ito. Ayan. Opo, yun po palagay ko sa aking tingin form of reward yung medicine given to the person who provided the information needed under the confidential operation. So to me that is not irregular. That is not irregular for me. So it means, mga kadonatics, this is a regular occurrences. Okay. Supalpal yung babae. Because reward can take many forms. It can be monetary. It can be in kind. And medicine is reward in kind. See? And I Wala na siyang masagot yung babae. Natahimik siya, mga kadonatics. Akala kasi niya na suportaan yung description niya or yung sinabi niya ni Justice Ascuna. Na real talk siya dito na wala palang irregularities ang sinabi ng paggamit ng confidential fund sa pagbili ng mga gamot, because ang confidential fund, mga kadonatics, has a lot of form in reward. think that dito papasok yung ano bang binigay, mga gamot, would that be classified as a reward? At ang isa pang sinabi nga ni witness Wamil wala ngang binigay na resibo mula dun sa parmasya or drugstore. Oo. Kaya hindi namin malaman kung talaga nga binigay ito, 'di ba? Or sinabi lang na bumili ng gamot. Okay. So Mag-argue pa talaga sila, mga kadonatics. Grabe, di ba? Ganito sila ka-bias itong DZMM. Gusto nila talagang ipalabas na may kasalanan si Inday Sara Duterte. Ginamit niya yung 70,000 pesos. 70,000, mga kadonatics. Ganyan sila ay nako, ewan ko na lang. 70,000 pesos. Gusto nilang malaman kahit piso kung saan napunta. Diba? Ganyan katindi, while billions, trillions of pesos ang nawala sa Pilipinas, ninakaw. 25 to 70 million pesos per day ang amount na ginagamit nila, mga kadonatics, okay? Sa Senado. Tapos eto, grabe. Talagang sabi nga ni Inday Sara Duterte, napaka-clear na yung pattern Sobrang clear na daw talaga na lahat ay political lang, mga kadonatics. we will wait for the next marami pa kami dapat itanong pero Maubos oras si Apo, Justice. Bakit hindi nyo binigyan ng oras? Nako naman. Kawawang mga nilalang. At eto, mga kadonatics, may final say itong si Luistro. May sinabi siya, pero hindi patungkol sa kanyang kaso. Okay? Ito ay patungkol sa impeachment case. Ay dinamay pa yung Panginoon dito, mga kadonatics. Kung sa goosebump, mga kadonatics, nakakilabot talaga yung mga pinagsasabi ni Luistro dito. Sa lahat po ng mga kababayang Pilipino, please vote Kababayan. with us.
O, see? Mga kadonatics, ito mga demonyong politiko na to, dinadamay talaga yung kababayan. Pero sa totoo, wala namang kababayan na sumusuporta sa kanila. Please join us. Join us! Please be with us Be with us! Pastilan! Ay, nako. until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, Nanay ko! Nanay ka ba? Akala ko alien ka. pag nagdadasal, See? dapat niliwanag. Pag Ano daw? nagdadasal, dapat specific. Pag Specific. nagdadasal, dapat minaluksan. So, kaya nga, specific talaga na dapat makonvict ka na, demonyita ng kamara. Dapat mawala ka na sa pwesto. Kung ano mang mangyari sa'yo, ay consequence mo yan sa lahat ng ginawa mo sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, sa pangungutang na hindi binabayaran. Mga kadonatics, if something will happen to this lady, okay, consider that as consequence, retribution sa mga ginawa niya. Naalala ko pa yung campaign period, mga kadonatics, na dahil kay speaker may AX, dahil kay speaker may AKAP, talaga si speaker pala ang mastermind, isa sa mga masterminds. Ay nako. Join us Join as us. we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Maraming salamat po and God bless everyone. I remember the text in the Bible, mga kadonatics, sa Matthew 7:21-23. Ang saad doon, this is the context of this verse, mga kadonatics, is the last days events, okay? Before ang pagbabalik ng Panginoon dito sa mundo. Sabi niya doon, in the last days, many will call my names or even use my names to cast out demons, mga kadonatics, but they will not be in the kingdom of God, or they will not enter the kingdom of God. But only those who does the will of God will enter the kingdom of heaven, mga kadonatics. Kaya nga, nagtatanong yung mga Pharisees, Parisyo, okay, Sadducees at mga, essence. Is it not, Lord, that we use your name to cast out demons? Let's see. Kaya, sa panahon ngayon, ang daming taong minimension yung Panginoon, ang daming taong ginagamit as a resource yung Bible. Pero it doesn't mean, mga kadonatics, na they will enter the kingdom of God. I am not even certain, mga kadonatics, I'm using the Bible as my resource, okay? Source of information, that I will be there. Okay, but I'm trying, We are trying our best, but, our best is not enough. That's why it's called gift of God. This salvation of us, mga kadonatics, is a present of God because no one is actually worthy of it. Anyway, thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Please, take care, mga kadonatics. God bless you. Bye-bye.